Gandang umaga po sa lahat. Isa pa, tayong lahat ay tumayo para sa pagbabasa ng ating teksto para sa araw na ito. At buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Hebreo, Kabanata 13, Hebrews chapter 13. Basahin natin from verses 1 to 8. Verses 1 to 8. Sabi ko rito, keep on loving each other as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by doing so, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if you yourself were suffering. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the fornicator, adulterer, and all sexually immoral. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortal do to me? Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo. Tayo po ay nasa huling kabanata na ng aklat ng Hebreo. Ito po yung ating pang-29 na mensahe. 29 message from the book of Hebrews. Ito naman ay magkakaroon pa tayo ng 3 mensahe at pagkatapos ay pag-iisipan ko kung magbibigay pa ako ng panghuling pananalita. Ipapakita ko sa inyo yung mga bagay na mahalagang dapat dating matandaan sa aklat na ito. Pero nais ko rin sabihin sa inyo na sa TBTI ay medyo iba. Sa Bible School ay magiging iba yung presentation ko sapagkat i-guide ko lang yung mga magiging estudyante doon paano nila i-explore ang aklat ng Hebreo. So, ibinigay ko pa rin sa inyo ang pinaka-the best sapagkat ito ay mga mensahe na may apply natin sa ating buhay. Pero ganun pa rin na hindi naman ako umaalis sa mga konteksto ng paggamit sa Biblia. Napakahalaga ng mga bagay na yan na kailangan nating matutunan sapagkat alam natin na ang mundong ito ay grabe sa pandarayan ng kaaway at ang ginagawa ng kaaway ay pinipilipit lang ang mga talata. Kaya kung ang isang tagapangaral ay medyo ignorante sa kabuuan ng Biblia, yan po ay napakadelikado. Napakadelikado ng ating kapanahunan. Sa ating mensahe sa nakaraan ay mula sa Hebreo 12, 18 hanggang 29, pinakita ko sa inyo ang 4 na mahalagang bagay sa paglakad bilang nasa New Covenant. Ito ay paulit-ulit mga kapatid na napapakinggan ninyo ang tungkol sa New Covenant dahil alam natin na ito ay nawala sa marami. Makikita natin na ang essence o katuruan ng New Covenant ay talagang ninais itago ng Diablo. Kaya ngayon ay binabanggit ko lagi ang bagay na ito, pero alam naman natin na kapag ikaw ay nasa panahon ng mga apostol, lahat ng kanilang itinatayo ay nasa katuruan ng New Covenant. Natutunan nila ang mga bagay na ito sa Panginoong Jesucristo. Ganon din na lalong pinagtibay ito ng banal na Espiritu sa kanila. Pero alam din naman natin na pagkatapos ng ilang panahon ay bumabalik na ang marami doon sa halo-halo. Pinaghahalo-halo nila ang mga bagay na nasa Old Covenant at nasa New Covenant. Meron po tayong makukuha sa Old Testament na mga aral. Pero yung angkinin, ang mga batas doon na hindi na isagawa ng mga Hudyo at mga pagpapala doon na hindi ipinangako sa atin ay malaking kamalian. Alam natin na sa New Covenant ang mga biyaya o kaya ay mga pangako ng Diyos dito ay mga pangwalang hanggan na, pero hindi pa rin nagkukulang ang Diyos sa kanyang mga pinili. Amen. Amen. Maniwala naman kayo sapagkat maalala niyo yung talatang ginamit natin sa nakaraan na sinabi doon
God has given us everything we need for life and for a godly life. 2 Peter 1:3. So makikita nyo, God has given, meaning it is well provided. We are blessed in the heavenly realm with everything that we need in life. Kailangan lang natin itong hingin sa Panginoon at sumampalataya tayo. May mga bagay na kailangan nating hingin na medyo masidhi, may mga bagay na kailangan nating hingin bilang mga anak ng Diyos na napakasimple lang. Ang paghingi ng tinapay ay, give us today our daily bread. Pero yung paghingi ng mga bagay na halimbawa ng mapapangasawa, ay talagang kailangan na idulog ito sa Panginoon at baka mamaya ay bibigyan ka ng kaaway ng iba. Amen. Amen. Hindi kayo nakarelate doon. So dito sa ating nakaraang mensahe, nagbigay ako sa inyo ng 4 na bagay na ibinigay muli ng author. At dyan ay makikita natin yung huling pagkukumpara niya sa Old and New Covenant. Yun yung parang ultimatum na ibinigay niya na sa lahat kasi ng aklat na ito ay ipinapakita niya na huwag kayong umalis sa New Covenant kay Kristo sapagkat ito ay superior sa lahat ng aspeto. Yun ang sinasabi niya rito sapagkat nandirito nga ang mga mananampalatayang Hudyo na nais nang umalis sa pananampalataya at bumalik na lang sa Judaismo dahil walang persecution doon sa kanila. Ang Kristyanismo sa panahon na yon ay illegal. Dahil nga ito ay illegal, sila ay nape-persecute, sila ay nagtatago sa mga umuusig sa kanila sa batas, kung kaya ang daming nawalang pribilehiyo sa kanila sa mundo, at tanging paraan lang para sila ay muling magkaroon ng mga bagay na yon, pribilehiyo sa gobyerno ng Roma, ay kailangan doon sila sa legal na relihiyon na tinatanggap ng Roma. So, dito sa huli nating mensahe sa nakaraan, makikita natin ang mga ilang contradictions and differences and distinctions na ipinakita sa kanila. At ang dahilan ay, number 1, for the believers not to mix the Old and New Covenant. Ibig sabihin, yung mga provisions ng Old and New Covenant ay hindi pwedeng paghalu-haluin. Alam naman natin, ang ating kapanahunan na ito ay nangyayari sa napakaraming Kristiyano. Kung ano-ano na lang ang kanilang inaangkin na mga pangako ng Diyos, kahit yung mga pangako niya sa Israel. Hindi po atin yon. Paulit-ulit kong sinasabi yan na hindi para sa atin yung mga provisions and promises of the Old Covenant. Pero nagpaunang sinabi ng Panginoon na mas gugustuhin nila yung luma dahil ito ay agarang makamtan nila sa mundong ito. At ang New Covenant nga ay mga pagwalang hangganang pangako doon. Ganon din po na dito ay ipinakita niya kung ano yung kahalagahan na hindi mo dapat ina-apply sa iyo at kung ano mga dapat mong i-apply sa iyo. Katulad na limbawa ng mga batas ni Moises sa mga batas ng Panginoon. At marami nga hindi pinag-aaralan ng mga batas ng Panginoon. Ang alam ay yung mga nasa Old Covenant, yung halimbawa, yung 10 Commandments, o kaya mga pamantayan doon sa templo, mga pamantayan sa pagkain, sa kanilang kapaligiran sa Israel, na minsan sa mga hentil ay wala noon. So, ang linaw-linaw niyan na hindi dapat isama sa atin. May mga Kristiyano ngayon na inaarala yung mga nais gawin ng Diyos na gawin ng Israel. Ang tawag ko doon na hindi ko narinig kahit kanino ay yung tinatawag na commemorational law. Mga bagay na sinabi ng Panginoon sa Israel na dapat yung gawin ng mga bagay na ito. Alalahanin niyo ito sapagkat ang Diyos ay may ginawa sa kanila na pabor sa mga pagkakataong yon. Yan ay patuloy na ginagawa ng maraming Kristiyano. Mga kapatid, ganito. Kung nais mong alalahanin yan bilang Hudyo, okay lang. Pero huwag mong akalain na ikaw ay nagiging pinagpala kapag kayo na ginawa mo. Pero pagdating sa ating mga hentil, ay hindi naman ipinag-uutos ng Diyos na gawin natin yon. Ang problema dyan, mga kapatid, ay maraming mga Kristiyanong hentil na minsan ay dumadayo pa sa Israel at ito ay nakikipagdiwang sa mga Hudyo pagkatapos ay inaakala nila na nakakahigit sila sa hindi mga gumagawa nun. That is a deception. Pandaraya yan.
Never na isipin mo na ikaw na hentil ay pinagpapala dahil ikaw ay nagse-celebrate ng mga celebration ng mga Hudyo. Never. Hindi nakakadagdag yan sa ating mga hentil. May mga ipinapagawa ang Diyos sa atin. Halimbawa, do this in remembrance of me. Sabi ng Panginoon, alam natin na ginagawa ng kanyang mga iglesia. Yun nga, hindi natin dapat tanggapin o angkinin ang mga pangako ng Diyos sa Israel. Ang pangako ng Panginoon ang ating angkinin. Amen. Amen? Amen. At alam naman natin, kailangan mong malaman niyo sa kanyang salita para sa ganoon ay alam mo kung ano ang kiniklaim mo. Ang dami-daming kiniklaim ng mga tao sa ating kapanahunan na sinasabi ng Diyos sa Old Covenant. Marami pang comparison sa banal na kasulatan, nabanggit ko ito. Actually, yan ay minsan hindi na pagkukumpara, kundi pagtuturo ng mga sumulat sa mga aklat ng mga apostol. Sila ay talagang nagbibigay ng mga ganyan. Kasi ang dami nga na mga nag-infiltrate sa mga Kristiyano na kailangan ay bumalik sila doon sa mga ginagawa ng mga Hudyo. So ngayon nga dito sa ating pag-uusapan, ay parang nagbibigay ang author ng wrap-up. Ano na yung kailangan natin gawin para sa kanyang closing remarks. Ano yung kailangan ng mga Hudyong ito? Yan ang chapter 13. So, binasa natin ito at doon sa ating binasa, kung papansinin ninyo, ang unang nakita ko doon ay yung tinatawag kong strengthening various relationships. Strengthening various relationship. Yan ay papakita ko sa inyo na ang sinasabi niya sa mga tagapakinig niya o sa mga tagabasa niya sa kanyang sulat ay patibayin nila ang mga relasyon nila sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Amen. Amen. Ito kaya ay applicable sa atin. Alam niyo mga kapatid, we are in the last days at alam natin na ito ay mensahe rin dapat talaga sa atin. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid na I can see this very applicable message for us even today. So hindi dahil ito ibinigay sa mga Hudyo ay para sa mga Hudyo lang. It is given to the believers. Say amen? Amen. Kaya ito ay applicable na applicable sa atin. So sabi niya sa verse 1 and 2. Verses 1 and 2. Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by doing so, some people have shown hospitality to angels without knowing it. So ang una niya ay relationships with our contemporary. Halimbawa sa atin, do you love your churchmate? Do you love your brothers and sisters? At dapat alam mo, paano mo ba ipapakita ang pag-ibig mo sa iyong kapatid? Alam niyo, huwag niyong kunin ang interpretasyon ng mundong ito sa pag-ibig. Dahil marami sa interpretation ng mundong ito sa pag-ibig sa kapwa ay iba sa sinasabi ng Biblia o interpretasyon ng Biblia. Huwag niyong gamitin basta-basta ang kaisipan ng mundong ito. Iba ang kaisipan ng mundong ito sapagkat ang kaisipan ng mundong ito, ang pag-ibig nito sa kanyang kapatid, kahit mali, ang kapatid ay kakampihan niya. Malala ko yung taga rito na minsan nakipag-away yung kanyang anak. Mali yung kanyang anak, alam niya. Pero sabi niya, anak ko yan kakampihan ko yan kahit mali yan. That is the word. Ipinapakita ko lang sa inyo na iba ang kaisipan ng mundo sa pag-ibig. There is a godly life, phileos love, para sa kapatiran. Yan yung Greek word ng pag-ibig para sa kapatid. Phileos love, brotherly love, na kailangan ay ibigay natin sa ating mga kapatiran. Hindi lustful love, and if possible ay maabot natin yung tinatawag na agape love para sa kanila. But only God can give that agape love to each of us. Dahil siya lang yung perfecto na makakapagbigay nun. Gusto mo makita nyo ito mga kapatid? Ansinin ninyo, bakit mas mahal ng China ang North Korea? Because they have both ideology. Pananaw, ideology. Kaya sila magkakampi pa rin kasi makikita nila na ito ay makakasama nila
sa kanilang paniniwala at pananaw. Hindi naman nila kalahi. Kasi at the end, mga kapatid, ay hahantong lahat ito sa spiritual na aspeto. Tingnan itong bansa sa ngayon, mga bansa sa ngayon, na nagupro-gupro yung mga Kristiyano, bumabalik sila sa spiritual na aspeto dahil alam nila na pareho sila ng pamantayan. Sa malawak na kaparaanan yan, litan natin that in the church at the end ay sila pa rin ang magmamahal sa atin kung talagang sila'y kapareho natin ng paniniwala. Can you say amen? Amen. Nagpapakita ba kayo ng totoong pag-ibig sa iglesia? With the church, I mean, when I say iglesia, ito yung mga mananampalataya. Are you doing your best to protect and love them? Dahil at the end, mga kapatid, tayo pa rin ang magkakasama sa langit kung tayo ay makakarating doon. Lord, minawa ng Panginoon, kahabagan nawa tayo ng Diyos. Pero that's the truth about this world. Magkawatak-watak ang mundong ito dahil pa rin sa spiritual na aspeto o kaya ay pananampalataya o paniniwala tungkol sa kanilang pinaniniwalaan. So yun po ang ibig ko sabihin sa bagay na ito. And then we as Christians, kailangan talaga ay totoong ipinanganak tayo ng Diyos, magkakaroon tayo ng paniparehong kaisipan sa salita ng Diyos, and then there will be unity at the end. Amen? Amen. And so, love your brothers. Ito ay napakahalaga una sa lahat sa mga Hudyong ito, sapagkat sila ay pare-parehong mukhang hindi nakakatira sa kanilang permanent residence. So kung sila ay medyo nagtatago, once na meron sa kanilang magkanulo, ay mahuhuli yung mga nagtatagong yun. And malala po na yan ay paalala rin sa atin ng Panginoon sa mga huling araw. Nandiyan ba kayo? Amen. Na in these last days, sabi niya, brothers will betray brothers. Mga magkakapatid ay magkakanulo. And so, minsan ay iniisip ko yan yung bagay na yan. Sino ang magkakanulo? Yung kayang matatag kay Lord o yung hindi matatag? Isipin niyo yan. Sino ang nagkanulo sa Panginoon? Yung matatag, yung gumagawa ng tama o hindi gumagawa ng tama? Just imagine, mga kapatid. And so, kung may magkakanulo sa iyo, ay yung wala talaga sa ayos na pananampalataya. Kahit anong sabihin mo na ikaw ay nagmamahal sa mga kapatiran, pag hindi matatag ang iyong pananampalataya, you are very dangerous. Sa panahon ng mga Hudyong ito, I think, ay merong mga natitirahan sila, mga inns, mga parang maliliit na, parang butil gano'n sa ating kapanahunan. Pero marami rin sa panahon na yan ay parang mga kaganapan ng immoralidad. So isipin natin, they are under the government of Romans. Siyempre, pag ganyan, mga kapatid, ay talagang nangingibabaw yung mga immoralidad. And they have to accommodate their brothers and sisters kung meron silang mga spaces nang sa gayon na hindi sila mapariwara. And to encourage them, ganito ang sabi ng sulat. By so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Tingnan nyo ito, mga kapatid. Una, nais kong makita nyo ang katotohanan na kapag ka matindi ang persecution sa mga Kristiyano, ang mga anghel ay aktibo. Say amen. Amen. Actually, pag binalikan nyo ang Hebrews 1:14, ay sinabi doon na don't you know that angels are ministering spirits to those who will inherit salvation. Yun ang sabi doon. Ang angel dito sa aklat ng Hebrews, I think, ay 13 times binanggit, but mostly ay in comparison to the ministry of Jesus Christ, that they are inferior of Christ, that they were servants of the Lord Jesus Christ. Pero ipinapakita rin na ito ay napakahalaga, kaakibat sa anyang sinasabi sa kanila, to be accommodating, to be hospitable, sapagkat sabi niya, ang mga ilan ay nakapagpatuloy ng mga anghel. Now, bakit ko sinasabi ito na during that time ay talagang kumikilos ang mga spirits being, mga lingkod ng Diyos, mga anghel. Sapagkat dapat din tayong maging maingat sa ating kapanahunan. Maalala ko na minsan ay nandito ako sa may bintana, nakadungaw ako, and may dumating, sabi niya, Pastor, magandang araw po. Sabi ko, magandang araw. Sabi niya, Pastor, wala po akong matulugan. Pwede ba
patuloy mo muna ako. Sabi ko, di ba taga-room ka sa church dyan? Sabi niya, opo. Sabi ko, mas kilala ka doon, Brad. Doon ka dapat humingi. Bukod dito sa bahay ko. Sa totoo lang naman ay lahat pa, binata at dalaga ang mga anak ko during that time, puno yung aking bahay. Pero yun ay naging dalahin ko na sabi ko, bakit ko ba hindi pinatuloy? Yun ay dahil nag-iisip din ako na hindi ko naman ito sama sa church. Ganun pa man mga kapatid ay, kilala mo ba kung ano ang anghel? Dahil sabi niya, sa mga paggawa nito ay nakapagpatuloy sila ng mga anghel. Pero yun kasi kilala ko yun eh. Hindi ko naman kilala, yung kanyang pag-uugali. Alam ko, nag-a-attend siya sa ibang church. Bakit dito maghihingi ng tuluyan sa akin? So sabi ko, mas malaki yung pinanggagalingan niya, pinaglilingkuran niyang church, bakit dito humihingi sa akin? But anyway, mga kapatid, ayaw ko i-justify yung aking sarili. Pero hanggang ngayon ay dalahin ko yung bagay na yun, bakit hindi ako nagpatuloy? And possibly, it is because the ignorance of the law of Christ during the time. Hindi ko pa masyadong alam yung mga batas ni Kristo tungkol sa mga ganon. Anyway, so, punta tayo sa pangalawa, at ito ay nasa verse 3. Sabi ng verse 3, continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if you yourself were suffering. And number 2, relationship with the troubled brothers and sisters. Relationship with the troubled brothers and sisters. Yan ang ating pangalawa. So, tingnan nyo, number 1 natin ay relationship with our contemporary brethren. Number 2, relationship with the troubled brethren. Yung mga may problema, lalo na doon sa mga nabilanggo. Una sa lahat, gusto kong makita nyo ito. Ito ay mga Kristiyano na nahuli dahil sila nga ay mga pugante. Sila ay mga pugante at may mga nahuhuli at ibinibilanggo. Iniisip ko lang na kung ito ay mga nabilanggo, tapos dadalawin mo, di ikaw ay paghihinalaan na kasama ka. Pero mga kapatid, sabi niya, continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if together yourselves were suffering. I mean, mga kapatid, na magiging burden din natin sila. Even in our prayers, kung meron tayong kakayanang gawin, ang pagtulong sa mga ganon ay dapat tulungan natin. Huwag naman na bilanggo dahil sa ibang bagay, sa pagiging kriminal. We know that sometimes mali yung pagtulong sa mga ganon. Let them suffer para sa ganon ay makaalala sila na kailangan nila ang Diyos. Malamang ay mga hindi totoong mga kapatiran yung mga ganon. Ang sinasabi niya, mga kapatiran dito na nabilanggo ay they were in prison because of their faith in the Lord Jesus Christ. And those who were suffering, expected sa atin na tayo ay dapat tumutulong sa mga kapatiran natin. Pangalawa, ay expected na may mga sufferings and threat ang mga Kristiyano. Can you say amen? Amen. Hindi yan katulad sa ating kapanahunan na ang Kristyanismo ay kaya nagustuhan ito ng marami sapagkat iniisip ng marami, niinganyo sila na lahat ay iaayos ng Panginoon ang kanilang mga problema. Ako'y naniniwala, gustong-gustong gawin ng Panginoon na iayos lahat ng ating mga problema. Amen. But sometimes problem will help us a lot in our relationship to God. Amen. Alam natin na maraming Kristiyano, pag walang problema, hindi nagiging seryoso sa Diyos. Alam natin na ang Panginoon hindi basta-basta tumatawag ng kung sino-sino, ang tinatawag niya ay mga pagod at nabibigat ang lubha because He knows that trouble bring us to God. And even trouble as Christians, mga kapatid, ay alam natin na sabi ng Romans 8:28 and 29 ay humuhubog sila sa atin sa wangis ng ating Panginoon Kristo. Amen? Amen. Sila yung mga nagdadala sa atin sa wangis ng Panginoon because we continue to humble and we persevere in faith because of those trouble. But, laging pananagutan ang obligasyon natin sa mga kapatiran. We need to take it as a responsibility. Pag tayo ay gumawa ng hakbang, ang Diyos ang tutugon sa atin. Pag tayo ay hindi gumawa ng hakbang, nakakalimutan natin ang ating responsibilidad.
Now, gusto ko rin malaman ninyo ang katotohanan na ang Kristyanismo ay nakatakda talaga sa mga ganyan. Tignan nyo ang mga pananalita ng Panginoon. Blessed are you when people insult you nor persecute you and tell all kinds of evil lies against you. Rejoice and be glad, because in the same way they have persecuted the prophets before you. Yung mga propeta nga ay pinersecute, tayo pa kaya? At ang daming paalala ng Panginoon dyan. Halimbawa, sasabihin niya, remember that what I told you, a servant is not greater than his master. I am your master. Parang gano'n lang sinasabi ng Panginoon, I am your master. And if they have persecuted me, they will persecute you also. The only thing we can avoid persecution is to compromise. Ang mahirap sa panahon natin, ako mga kapatid, I don't persecute people. I expose the truth. Nag-expose lang ako, and they thought that I am persecuting people. Malala ko yung post ko nung nakaraan, kung nabasa nyo. Ano yung post ko? Sinabi ko lang, yung sinabi ni Apostol Pablo, na marami sa kanyang kapanahunan ay hindi ang interes ng Panginoon ang kanilang pinagkakabalaan, kundi kanilang mga personal interest. Pakinggan niyo, kung hindi niyo nakita yung post ko yun, may nag-comment, hindi ko alam kung pastor, na sabi niya, I am judging people. Oh my God. Alam niyo, nung una, gusto kong bigyan ng medyo mabigat. Kaya lang sabi ko, hindi makakatulong. Gusto ko sana siyang isingin. Pero that is natural sa Kristyanismo. Just imagine, magpo-post ka lang ng hindi nila gustong verse. Dapat pala na sinabi ko doon sa nagsasabi na I am judging other Christians. And so Paul judges those other Christians during his time. Yan ang problema ng ating kapanahunan, that when you speak against lies, aatakihin ka talaga. And they will call you yung taga-sira ng pagkakaisa. Yan ang akala sa akin, na taga-sira ng pagkakaisa. But I don't do that, mga kapatid. How I wish. Alam ko yung mga sinasabi ng Biblia. The Lord Jesus Christ in John chapter 17:20, He prayed about the unity of the believers. Prayer ng Panginoon yun. Nais niya na magkaisa ang mga mananampalataya. But there are two factors for unity, and that is the teachings of Christ and the indwelling of the Holy Spirit. Pag wala yan dalawang yan, hindi mo yan mapagkaisa. Ang unity ng marami ay Babel unity. Tinatawag kong Babylonian unity. Malala niyo yung Tower ng Babel? Nagkakaisa yung mga tao doon kahit walang Diyos. Maalala niyo si Pedro sa si Juan? Hindi nagkakaisa yan. Nag-iiringan yan. Kailan sila nagkaroon ng pagkakaisa? When the Holy Spirit came upon them. They have the teachings of Christ, hindi pa rin sila magkaisa. Mulang eh. May isang factor pa at yun yung banal na Espiritu. When the Holy Spirit came to them, tingnan ninyo sa chapter 3, magkasama na si Pedro sa si Juan sa prayer. Ang hirap kayang makasama sa prayer ang hindi mo kasundo sa katuruan. And people, Christians mga kapatid, ay pinipilit nilang pagkaisahin ang body of Christ, mga mananampalataya. That is impossible dahil iba ang kaisipan ng marami. Hindi mo mapasama doon sa inaakala nila at pinoporsin nila ang mga material na bagay sa mundong ito bilang pagpapala ng Diyos. Hindi ako makatagal dyan because I know na ang pagpapala na dapat ko iporso ay mga bagay sa pangwalang hanggan. At ang goal ng aking discipleship ay Christ-likeness, hindi pagiging mayaman at marami. Na yan ang pinoporso ng marami. Amen. Kaya minsan nalulungkot ako. Pero chine-check ko ang aking sarili. Lord, sabi ko wala naman akong magagawa sa kanila. Wala talaga akong magagawa sa mga taong iba ang kanilang kaisipan. Alam natin yun. Kailangan magkaroon ng iisang kaisipan. Yan ang sinasabi ng Ephesians chapter 4, beginning verse 11 hanggang 13. Na na yung mga tagapagturo dapat ay tinuturuan na magkaisa sa kaalaman ng mga mananampalataya at ganoon din na ang pursuit ay Christ-likeness in the fullness of Christ. Kaya ang hirap ngayon eh. Pero mahirap dyan, ikaw yung sasabihin, walang pakikipag-isa yan. Divisive ang tao niya. Eh, ang Panginoon nga talagang nadidivide ang tao sa Kanya.
Pero how I wish for unity. Kaya lang hindi mangyayari na magkompromiso ako. I would tell them the truth. Otherwise ay matutuwa si Satanas. Now, sabi rito sa 2 Timothy 3:12, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Mga kapatid, punta tayo sa verse 4. Ito yung ating pangatlo. Verse 4. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the fornicators, adulterers, and all the sexual immorality. Ano yung ating pangatlo? Relationship with the spouse. Relationship with the spouse. Ang Diyos ang nagbibigay ng asawa. And that is, when you say that thing, it's all about legally married. Legally married. Yun ang sinasabi niya doon. Because God, even God sa Genesis chapter 2, kung titignan ninyo, ay meron siya parang seremonya na ginawa bago pinagsama si Adan at si Eva. Isang bagay din para sa mga dalaga at binata na pinatulog lang si Adan bago binigyan ng Eva. Amen ba kayo? Amen. Kaya niyo bang matulog pag naghahanap na kayo ng Eva o Adan? Kung ikaw maghahanap, may isasamantalahin ka ng kaaway. The main purpose of bonding together is one flesh relationship. Amen. Totoo na mahalaga ang sex. Ay, hindi marumi ang sex. Yan ay disenyo ng Panginoon. Nagiging marumi yan sa labas ng legal marriage. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi mo pa yan asawa. So dito makikita natin na isa sa mga binibigyan niya ng emphasis ay tungkol sa relationship sa asawa. Now, sasabihin ko ito na yung mga asawang babae ay hindi niya pag-aari ang kanyang katawan. Whenever your husband asks you to have sex, ang sabi naman ni Pablo ay kailangan manalangin muna kayo pagkatapos ay saka kayo gagawa. Yun ang sabi niya. If there is something na hindi pa nagkakasundo. Sinasabi ko lang ito para makita natin na kahit yung pleasure ng pagkakaroon ng asawa ay ang main purpose nun is to bond the spouses. Kailangan ay magkaroon sila ng paging maingat sa bagay na yon. Yan ang ikinabuhi ng Diyos sa unang mundo during the times of Noah. Kaya ginunaw niya ito. At dapat nating isipin na in the last days ay ito talaga ang isa sa malaking kasangkapan ng kaaway dito sa mundong ito. Kaya sabi niya, for God will judge the adulterer and all the sexual immoral. So, maging maingat tayo. And most of all, sabi ng Panginoon, na ang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae o lalaki ay nakakalunya na sa babae niya. Okay. Punta tayo dito sa ating pang-apat. Sa verses 5 and 6. Basahin ko po. Sabi niya, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? So ito ay concerning necessities in life. Concerning necessities in life. At ginamit niya yung pera. Of course, mga kapatid, sa mundong ito ay talagang malaki ang pinapapilan ng pera. Amen? Amen. Sa mundong ito, ang hirap mabuhay na wala kang pera. Pero dapat yung tandaan, hindi ka makagawa ng kalooban ng Diyos without the grace of God. Amen. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig ko sabihin yan, na sa Kristyanismo, kailangan natin ang grace ni God Amen. para magawa ang kalooban ng Diyos. Amen. In this world, they always need money. Money, money, money. Now, sinabi ko yan, sapagkat ang daming churches, lahat ng kanilang nais gawin para sa Diyos ay nakabase sa pera. Ang mga churches ngayon ay parang business. Dahil puro pera, puro pera, puro pera. And they cannot do things without money.
Everything is based on money. Alam niyo, sa totoo lang, ang daming mga churches, ang yayaman ng mga pastor. Maraming tatamaan pagdating dyan. And they keep on asking money, asking money, asking money. Parang ibinebenta na nila ang salita ng Diyos. Minsan ay gumagamit sila ng mga talata para lang magbigay. Alam niyo, I can also do that kung gustuhin ko. Mamaya gusto niyo magsalita ako tungkol sa pera, pero biblical. Hindi yung gagamitin ko yung halimbawa, Malakias 3:8-10. O sino rito gusto masalot ang kanyang kabuhayan, huwag kayong mag-ikapo. Oh my God! Di sa'yo ba yan? Sa mga Hudyo yan? Pero tinatakot mo ang mga tao. There's no such instilling fear from the hearts of the people so that they will give. Hindi na yung kalugod-lugod sa Panginoon. They must have to give voluntarily, and encourage mo sila to be joyful to give. Amen? Amen. Yun ang ginagawa ko sa inyo. Eh kung halibas-basin ko kayo ng talata, siguro mga kapatid, hindi ako nagkukulang pagdating sa mga ganyan. Kaya lang, bakit ko gagamitin yung mga ganun para mapuwersa kayo na magbigay? How I wish na tayo ay nagbibigay na meron talagang kusang loob. That's the word in the new covenant. Kung kayo pinananahanan ng Banal na Espiritu, i-convict niya kayo sa inyong mga pagbibigay, kayo ay magbibigay willingly. Hindi yung napipilitan sa banal loob mo. Pero hindi mo pwedeng hindi gawin kasi iniisip mo ginamit ka nga, ginamitan ka nga ng talata para ma-convict dun sa talata, pero sigurado ko karamihan dyan ay mali sa mga ganon. So, bukod doon na hindi na natutuwa ang Diyos sa mga ganon. But anyway, mga kapatid, ito rin ang isang bagay na dapat nating isipin. Being the new covenant doesn't make us selfish o kaya doesn't make us stingy. Can you say amen? Amen. Huwag kayong magtago sa new covenant dahil kayo ay pinapahintulutan ng Diyos na magpasya sa inyong sarili, ay nagiging maramot tayo. Huwag niyong gawin yan. Because there is a blessing in giving. Huwag mo lang hintayin yung bagay na yon. Ini-encourage ko lang kayo ng ganyan para sa ganun ay alam nyo. And sabi nga niya, keep your lives free from the love of money. Anything na hakbang na mali pagdating sa pera, mga kapatid, please huwag niyong gagawin. Kahit malaki pa yan. Ang sarap kumita, pero mali. Ang mundong ito, pumunta kayo sa palengke, tingnan mo yung timbangan nila, nakalihis ka agad. Pag nagtitimbang na, kulang, 1 kilo na. Magmamadali na yan, aalisin na kaagad. Pag nagreklamo ka, masama ang loob sa'yo. That is the world. Hindi napapansin niya? Nasa maliliit na bagay, hanggat makapandaya ang tao, ay gagawin nila. And that is because of the love of money. Isa sa mga pinakamatinding kalaban ng Diyos sa puso natin ay pera. That means, mga kapatid, na kung hindi tayo maging maingat sa pera, delikado yan, nakaaway ng Diyos sa puso natin. It will invade our hearts. Kaya pagdating sa pera, sabi ko nga, dyan pa lang, unang testing natin, ang pera. Tingnan mo kung ikaw ay talagang nakalaya na. Bakit na binibigyan dito ng emphasis ito, mga kapatid, kung hindi mahalaga? Makikita natin na mahalaga. And be content. Why? Because God has said, never will I leave you nor forsake you. Amen. Amen. Siguro itong panahon ko sa pagpapastor, for 36 years, hindi ko naman nakita, no? Pero, ganun pa ba, mga kapatid, ayoko maging hipokrito na sabihin ko, naging perfecto ko agad pagdating sa pera. There were challenges na pagdating dyan. And there were testings pagdating dyan. Malala ko nung ako ay nasa Muntinlupa, merong inilagay yung mga Singaporean dahil sila'y bagong alis doon na nag-check sa amin. Isang kapatid nandun na sa Amerika ngayon. Ewan kung bagitin ang kanyang pangalan. Merong church sa malapit sa amin na usually siya rin ang tumitingin sa mga voucher, mga resibo ng kanilang pinagbibili dahil may pinapagawa silang building. Sabi ng kapatid na yon na binabago nila yung voucher, yung halaga. Sinita niya. Yun ay katotohanan na may mga pastor na ganun. Alam nyo, yung kapatid na yon,
ilang taon na sa Amerika, kahit pa paano, siya lang, yung ganung katagal na nagpapadala sa akin. Bakit? Siguro kung nakita rin niya ako naghahaman sa pera, naghahabol ng pera, pwede siyang, Pastor, itigil ko na ito. Noon pa. Pero ewan ko kung may 20 years na nandoon sa Amerika. Pero patuloy pa rin niya akong sinusuportahan. Hindi malaki, pero nakakabayad sa aming kuryente. Bakit? Kasi hindi niya nakitaan yung mga ganun pagdating sa pera. Hindi mo sinasabing perfecto ko diyan. There were times na doon sa audio Bible, pero yun ay binigay sa akin na karapatan ng aking mentor. Hindi ko alam kung anong usapan nila doon sa pinanggagalingan ng mga yan. So nakita niya yung kanyang ginagastos sa amin, sa pagdala ng mga yan sa iba't ibang lugar. And sabi niya sa akin, nung palis na siya, Art, ganito ang gawin mo para meron kang panggastos. Binigyan niya ako ng karapatan. I-determine mo na lang kapag ka-provincial, sabi niya, kung magkano idadagdag mo. Mga kapatid, those are things na pwede kang i-testing sa mga ganon. Pero sabi nga niya, never will I leave you nor forsake you. Hindi niyo ba napapansin yun? Ang daming nagkukot niya, God will never leave you nor forsake you. Yun ay kung wala kang pag-ibig sa pera. Huwag kang umasa na hindi ka iiwanan ng Diyos. Iiwanan ka ng Diyos kung meron kang pag-ibig sa pera, pababayaan ka niya. Kaya nga sabi niya, I will never leave you nor forsake you. The Lord is my helper. Kaya niyo ba yun? Kaya tayong tulungan ng Diyos sa lahat ng bagay? God has given us everything we need in life and for a godly life. Meaning mga kapatid, lahat. Kulang lang tayo talaga sa pagtitiwala. Ang hanap natin ay paldo-paldo para ma-secure ang ating sarili at hindi na tayo umasa sa Diyos. Sino ang unang namatay pagdating ng banal na Espiritu? Si Ananias at si Sapphira. Anong problema nila? May kaugnayan sa pera, pero ang problema nila, ang kanilang ego. Ego, pride. Yung kanilang ibinibigay sa church, sa pinapalabas nila na binibigay nila lahat yung pinagbentahan sa kanilang lupain. Look at that, mga kapatid. Una, tingnan yung conviction ng banal na Espiritu. Ang conviction sa kanilang kapalahunan, hindi nila tinatanggihan. Binebenta nila ang kanilang mga ari-arian, ibinibigay sa paanan ng mga apostol, at ito yung pagkakataon ng dalawang ito, pero pumasok ang pride sa kanilang puso. Yung kanilang reputasyon, gusto nilang iangat. And so nagbenta sila ng ari-arian, pero bago yon, nagtago sila. At ito ay pinahayag ng banal na Espiritu kay Pedro dahil alam ng banal na Espiritu na may problema. Ano ang problema? Na sa kanilang puso, walang makakakita nun. And so, tinanong ni Pedro, ito lamang ba ang inyong napagbentahan sa inyong lupain? Ano sabi ng lalaki? Opo, yan lamang po. Yun, pinatay ng banal na Espiritu. Pagkatapos dumating yung kanyang asawa, walang kaalam-alam sa nangyari, tinanong din siya. Meaning, God gave them opportunity para umamin. Binigyan sila ng pagkakataon ng maiayos yung kanilang problema. Pwede naman nila sabihin, may tinago po kami para sa aming country. I believe, hindi sila papatayin ng banal na Espiritu. Pero sinabi nila, opo, ibinigay po namin lahat. Tigbak, patay. Now, the next time mga kapatid, na tayo ay merong problema pagdating dyan sa pera, sasabihin ko sa inyo, mapalad tayo kung hindi tayo pinapatay ng Diyos. Pero spiritually, ulitin ko sa inyo, you are spiritually dead. You are spiritually dead. Dahil mabigat ang pera na kalaban ng Diyos sa puso natin. So ingat kayo pagdating diyan. Pwede namang hindi magbigay. Pero, mas maganda kung nagbibigay ka. Amen? Amen. Mas maganda kung nagbibigay ka ng tama. Amen. Alam nyo, pumunta kayo sa ibang church,
Anong ginagawa? Pinapayaman yung kanilang mga leader. Pero yung mga member, hirap na. Pinipilit pa rin. Hinahalibasbas ng Malakia stress 8 Diyos. Pakinggan niyo ito mga kapatid. Bibigay ko ito sa inyo, hindi ko alam kung ito'y puputulin ko. Pakinggan niyo ito. Ganito ang sabi niya regarding sa inyong obligasyon sa mga leader. Sabi niya sa 1 Timothy 5:17, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those who work in preaching and teaching. Nagpipreach ba ako sa inyo? Amen. Nagtuturo ba ako sa inyo? Amen. Do you give me a double honor? May double honor. Hindi ko alam nga eh. But what I know is that you have to respect me, you have to provide for me. Dahil hindi naman ako nagtatrabaho, pero hindi ko yan hinahanap sa iyo. At sinabi rin niya ni Pablo sa mga ilang iglesia. Alam niyo ba yun? Na si Pablo, meron ding mga iglesia na hindi niya hinihingian dahil nakikita niya ang hirap ng kanilang buhay. And sometimes, pag meron tayong mga mission, sinasabihan ko kayo, kung may bibigay kayo, magbibigay kayo, pero nakita ko, ang Diyos ay nagpo-provide sa ibang kaparaanan. Natutuwa ako sa Panginoon. But, what is He showing to these people is that meron kayong obligasyon. Hindi ko kayo hinahanapan yan. Bahala kayo. Kung meron kayong bibigay, praise the Lord. Kung wala kayong may bibigay, praise the Lord pa rin. Merong iba't ibang kaparaanan ng Diyos. 1 Corinthians 9, verse 9. Sabi niya, for it is written in the law of Moses, do not muzzle the ox while it is treading out the grain. It is about oxen that God concerned. Surely, He says this for us. Does He? Yes, this was written for us because whoever plows and threshes should be able to do so in hope of sharing in the harvest. If we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap some material harvest from among you? Ano sinasabi ni Paul? Sinasabi ni Pablo na kung kami nag-aasik sa inyo na mga spiritual na pangangailangan nyo, hindi ba obligasyon nyo na maghasik sa amin ang material? Sabi nga niya huwag nyo bubusalan ang baka habang ito ay gumagawa, gumigit o kaya ay nagtatrabaho. So, tingnan nyo, ang pinapakita ko sa inyo diyan ay yung obligasyon ng mga members. Ulitin ko sa inyo mga kapatid, do not think na dahil new covenant tayo ay magiging wala tayong obligasyon sa church. We have an obligation to the church. Amen. And we pastors, lalo na sa mga nasa new covenant, we just depend upon the conviction of the Holy Spirit to you. Dahil ang hirap naman na kami yung pupwersa sa pagkakaloob. Ngayon, kung ang leader ay umaabuso, kanya lahat, di kotse na siya, ganda na ng bahay niya, meron pa siya, oh my God. Pagkatapos, hihingihan ka pa ng 20%, di ba? Hindi pa magkasya. Meron mga churches na gano'n. 20% ang hinihingi. Kasi pangakuha nila yung mga member. Kaya ang natitira doon, mga mayayaman, kasi yung mayaman, walang problema yung sa pera, ay yung mga mahihirap. Ang iglesia ba ng Diyos ay para sa mga mayayaman, para sa mga mahihirap. Para sa lahat. Kaya lang, kung ang dahilan ng katisuran ng mga mahihirap na member ay pera, may problema ang leader. Sinasabi ko po ito sapagkat yun ang totoo sa maraming churches. Pupwersahin ka talaga na magbigay. Punta tayo sa panghuli, sa verse 8, sabi niya, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang ganda nito mga kapatid. Anong ibig na sabihin? Number 6, Jesus is the anchor of all this relationship. So, yung mga relationship natin sa iba't ibang aspeto ng buhay natin, they all started and will continue well and end well through the Lord Jesus Christ. Mananatili lahat yan. Amen. Kaya, kung yung connection natin sa Panginoon ay mali, magiging mali yung connection natin sa iba. Amen. Amen ba kayo? Amen. Lahat ng ito, isa lang ang anchor nito, it is Christ.
Pag sabi niya, remain in me and I will remain in you, and he who remains in me will bear much fruit. Amen. Meaning mga kapatid, even in our relationship when Christ is the anchor of all this, ay maayos lahat ng mga ito. Say amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Tayo ay sumasa na sa ating panalangin. Aming Ama, salamat po sa mensahe niyo sa amin. Patuloy kaming gabayan, pagpalain sa aming mga relasyon, sa iba't ibang aspeto ng aming buhay. Patuloy namin kinikilala na kung wala ka sa amin, wala kaming magagawa. Pero salamat sa iyong kabutihan na pananatili sa amin. Nang sa gayon ay magampanan namin ang pagsasaayos sa lahat ng aspeto ng aming relasyon sa iba't ibang bagay. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.